Welcome to Watch Out Channel. I'm the Haunting Hour 17, hinting at a specific time for paranormal activity and content. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated. The video I will share is from the uploader, Sir Creeps. The video, whether they have truth or not. You are the one who will judge what you have seen and what you have been touched by in the videos. Be sure to watch till the end of the video, because there are many more paranormal clips waiting for you at the end. Maraming salamat po, and enjoy scary watching. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At ang bidyong ito di umano ay kuha ng isang lalaki sa Indonesia. Isang gabi habang sila ay tahimik na bumabiyahe, nang walang ano-ano ay may mapansin silang kakaiba mula sa isang sasakyan na nasa kanilang harapan. Jelas bang, jelas. Sakul dah. Numpang dia kan? Gak tahu dia orang motornya kan. Berat motor. Balik ke mana dia tuh? Nah, kuburan lah itu. Jelas. Jelas bang. Baik. Makikita sa bidyong ito ang tila isang tao na balot ng puting tela na ayon sa ating sender ay posible di umanong isang multo na tila ba nakaupo lang at hindi naman gumagalaw, bagamat mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan. Marami na ring mga kwento ang nagmula sa Indonesia tungkol sa pagpapakita ng di umano'y mga multo na may balot na puting tela na siyang ginagamit nila para ibalot sa isang taong namayapa, at tinatawag nila ang mga multo na ito na pokong. Pero posible nga kaya na isang pokong ang nagpakita sa bidyong ito? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ang ghost hunter na si Ian na may-ari ng YouTube channel na Midwest Ghost Hunter ay inimbestigahan ng di umano'y isang haunted bridge na mas kilala sa tawag na The Red Bridge. Sinasabing sa tulay na ito ay patuloy pa rin di umanong nagmumulto ang isang babae na pumanaw matapos mahulog ang kotseng sinasakyan nito. At ayon pa sa mga kwento-kwento ay maririnig di umano ang babae na umiyak at kung minsan ay nagpapakita pa ito. At sinubukan ngang alamin ni Ian kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito. Hello, my name is Ian. Is there anybody out here with me? I hear that this red bridge is haunted. Could you show me if it's haunted? I heard that a horrible crash took place here. Is there any truth to that? Is there anyone here that could tell me what happened? Oh, whoa. What the? Whoa, that bridge just moved. I might be going crazy, but I saw that branch over there start swaying back and forth. Okay, I gotta check this out. It was this one, right here. If you're a spirit and you just moved this tree here, could you move it again? No way! It just moved! I gotta look at this. This thing just moved again on command. And look at this. For all the skeptics out there is no fishing line, nothing.
uncut video. Nagumpisang imbitahan ni Ian ang kaluluwa ng di umano'y babae na magparamdam sa kanya. At dito nga ay bigla na lang gumalaw ang sangang ito na ayon kay Ian ay hindi naman di umano dahil sa hangin, dahil tanging ang isang ito lamang ang gumagalaw. Hiniling ni Ian na muling paggalawin ang kung anumang naroon ng sanga at muli nga itong gumalaw. Matapos ito ay sinubukan naman ni Ian na kumuha ng mga litrato. Whoa, I think I got something in that one. I caught another one. Whoa, there's a freaking mist right over here. And it's gone now. It's completely gone. Holy moly, it was just right over here. And now it's completely gone. Who's over here? I got a weird feeling over here. I'm getting like a tingly feeling in my whole body. Whoa! I just heard a woman's voice. I couldn't tell what she said, but it sounded like it came from, like, under the bridge. Hello there. I heard you loud and clear. Are you underneath this bridge? I'm gonna try to get as far down here as I can. That's so weird. I wonder why she'd be down here. Oh my god. This is so freaking nuts. I'm literally hearing her voice echoing from down here. Ma'am, I hear you. Do you need help? Just like that. Complete silence. Matapos ang ginawang pagkuha ng mga litrato ni Ian, lumitaw mula sa litratong ito ang tila isang puting imahe na bigla na lang ding naglaho. Nagtanong si Ian kung ito na nga ba ang sinasabing babae, at dito nga ay narinig niya ang boses ng isang babae na nagmumula sa ilalim ng tulay. Sinubukang bumaba ni Ian para hanapin ang pinagmumula ng boses na yon, at dito nga ay muli niya itong narinig at nakumpirma niya na nagmumula nga ito sa ilalim ng tulay. Yun ay kahit wala naman siyang nakikitang babae roon. Matapos ito ay nagsagawa naman si Ian ng spirit box session, at gusto kong ihanda niyo ang inyong mga tenga sa inyong mga maririnig. I have a device here that you could speak through. Could you come over and speak to me? I heard that. Are you the woman I heard earlier? I hear her voice. Are you stuck here? In the river. It just said in the river. Are you saying that your body is in the river? Is that what you're saying? You just said something else. Drown. You just said drown. Did you drown in the river? Yeah. I am so sorry. Is there anything that I could do for you? What did she say? I couldn't make that out. Could you say that one more time? Whoa. Do I just seem like a figure over there? Habang nagsasagawa ng spirit box session si Ian, maririnig ang mga boses mula sa kanyang spirit box na may mga salita na tumutugma sa kwento ng babae na di umano'y nahulog at pumanaw sa tulay na ito. I gotta get a good look over there. Hello, is somebody over there?
Oh! Oh! Holy shit! That was loud. Oh God. There's nobody out here. Hello? What the fuck? There's like wet spots on the bridge. I do not remember those being there. And what's terrifying is that this is where I saw that figure walking. Doesn't help that my booster light is starting to die. I'm relying on my flashlight. I can hear you clanging around over there. Oh, what the oh my God. Oh my God. Okay, I'm freaked out. I'm freaked out. My booster light is dying. Oh, what the oh my God. Oh, what the oh my God. Oh God. What the was that? She literally splashed in the water. Nakarinig si Ian ng tunog na tila may humampas o tumama sa bakal ng tulay. At sa kanyang pagpanik dito ay nakita niya mga basang markang ito na tila ba may kung anuman nakadaraan pa lang dito. Maya-maya pa ay narinig na ni Ian ang boses ng isang babae na sinundan pa ng isang malakas na tunog sa ilog na tila ba may tumalon o nahulog dito. Oh, what the oh, what the oh, what the Ang mga boses at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ian ay mga patunay na totoong haunted ang tulay na ito. Ang multo na nga kaya ng babaeng nahulog at pumanaw dito ang nagparamdam at nagpakita sa litratong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang TikTok user na si Jen Berari na madalas na rin nating maitampok sa mga nakaraan nating video na nakabili ng isang malaking property sa US na di umano'y haunted ay muling nagbahagi ng video sa kanyang TikTok account. Nakuha isang araw habang siya ay naglalakad mag-isa sa paligid ng kanyang property at makarinig ng mga yabag na tila ba may sumusunod sa kanya. Alright, so I'm walking and I hear other footsteps that are not my own. Here, I'll stop. Hang on. You heard that, right? Nothing. No one. Nothing. I heard that again. Jesus Christ. I'm out. I'm leaving. Hello. Dude, that was not me. That's not me. I did not do that. I'm gonna count. Can you do that again? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. This. I need to make a... Mula sa bidyong ito maririnig nga ang mga yabag na tila may sumusunod kay Jen mula sa kanyang likuran. Pero ipinakita ni Jen na wala namang ibang taong naroon bukod sa kanya. Makalipas pa ang ilang segundo ay nakarinig na siya ng mga boses na tila ba nagpapaalis sa kanya. 8, 9. Okay. 8, 9. Okay. This. I need to make a... Ang ghost hunter na si Eric Gunner na ilang ulit ko na rin naitampok dito sa ating channel ay nasundan di umano ng isang multo o entity mula sa kanyang mga naging investigasyon at ngayon ay ginagambala siya nito sa loob mismo ng kanyang tahanan. Sa bidyong ito 4:00 na madaling araw, lumabas si Eric ng kanyang kwarto para kumuha ng tubig sa kanilang kusina
At dito ay nagulat siya sa kanyang nakita at agad siyang bumalik sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang kamera at subukan itong kuhanan. Ok, banda, son casi las 4:30 de la mañana. Quiero que vean esto. Iba a bajar por un vaso de agua. Pero quiero mostrarles esto. Se prendió la luz. De hecho, aquí traigo a mi perro cargado. A ver si todavía está ahí. Es que siempre que les quiero mostrar algo, parece que desaparece para hacerme quedar mal. No, sí, sigue ahí. No sé si se esté viendo. Ay, Dios, ahí se ve mejor, pero se ve más feo. Ya, deja de moverte. Perdónenme. ¿Hola? ¿Hola? Ay, la madre. Puede ser que chilla. Pero si lo suelto me da miedo que vaya a correr para allá. Ay, Dios. ¿Hola? Ay, ya no está. ¿Hola? ¿Hola? Nang muling bumaba si Eric dala-dala ang kanyang kamera, ay nakuhanan niya mula sa kanilang kusina ang isang itim na figura na mistulang isang tao. Sinubukan pa itong tawagin ni Eric pero hindi ito sumagot sa kanya. Sa halip ay iginalaw lang nito ang kanyang ulo na siyang nagpaatras kay Eric. Maya-maya pa nang muling silipin ni Eric ang figura ay wala na ito roon at hindi na ito muli pang nagpakita sa kanya. Ayon kay Eric ay mag-isa lamang siya ng mga oras na ito at madalas di umano itong nangyayari sa kanyang tahanan. Pero totoo nga kaya nakuhanan ni Eric sa bidyong ito? Isa nga kayang multo o entity ang nagpakita sa kanyang kusina? Kayo na ang bahalang umusga. Ang bidyong ito naman ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Paolo Gisaggio. At hindi siya nagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa bidyong ito. Pero sa tingin ko ay kuha ang bidyong ito sa isang house blessing habang nag-aalay sila ng dasal at binabasbasa ng pare ang bahay. Dito ay merong nangyaring kakatwa na nakuhanan din naman ng kanilang kamera. From the Holy Gospel according to Luke, entering Jericho, Jesus passed through the city. There was a man, their name Zacchaeus, the chief tax collector and a wealthy man. He was trying to see what Jesus was like, but being small of stature was unable to do so because of the crowd. He first ran on in front, then climbed a sycamore tree which was along Jesus' walk. Mula sa bidyong ito makikita na isinara ng pare ang pintuan pero maya-maya pa ay makikitang bigla na lang itong bumukas. Napaatras pa nga ang pare dahil inakala nila na merong papasok sa loob pero laking pagtataka nila nang makita nilang wala namang tao na naroon at napangiti na lang si Father dahil sa kakaibang pangyayaring ito. Ang bidyong ito naman ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Xtoper Kabadsan na mula naman kay Facebook user Jemmy Cipriano Sacare.
at kuha di umano ang bidyong ito sa isang CCTV sa isang barangay sa Samar Province na ibinahagi nila sa Facebook matapos ang isang gabi na meron itong makuhanan na kakaiba. Bawa, aday. Iba-vlog na kami, Mario. Ayaw, diri ako, ayaw. Turun dulu. I-vlog yun. Kaya, ang kagabi. Mag-uwiran. Kaya nagkasakay, ano ito, tukuhan. Belum terlalu gitu deh. Aray, nanawara na. Ushi, taga-Biringan. Mula sa bidyong ito makikita ang tila isang tao na bumaba mula sa isang sasakyan. Pero laking pagtataka nila nang tumawid na ang taong ito sa kalsada at tila ba unti-unting naglaho. Ayon sa ating sender, sa tingin nila ang taong ito ay mula sa maalamat na syudad na tinatawag na Biringan City. At ang lugar na ito ay malapit di umano sa Lagusan patungo sa syudad na ito. Marami na mga kwento tungkol sa Biringan City pero magpasa hanggang ngayon ay wala pang nakakahanap dito. At may mga paniniwala na ito ay lugar ng mga engkanto habang ang iba naman ay nagsasabi na ang syudad na ito ay merong advanced na teknolohiya pero magpasa hanggang ngayon ay wala pang matibay na ebidensya kung totoo nga ba ang Biringan City. Ang mga bidyong inyong makikita naman ay ibinahagi ng isang lalaki sa kanyang Facebook page na may pangalang Simpleng Driver TV. Ayon sa kanyang kwento, 6 na buwan na di umanong buntis ang kanyang asawa at nagumpisa niyang mapansin na halos tuwing madaling araw ay tila ba may umaaligid sa kanilang bubungan na gumagawa ng mga kakaibang ingay na hindi niya di umano alam kung anong klaseng nilalang. Pero meron siyang hinala na posibleng ito ay isang aswang, kaya naman naisipan niya itong idokumento. Mula sa unang bidyong ito maririnig ang tila mga pagaspas at kakaibang huni ng tila isang ibon na ayon sa uploader ng bidyong ito ay umaaligid sa kanilang bubungan tuwing madaling araw. Dahil sa hinala na posibleng ito ay isang aswang, sa mga sumunod na gabi ay naghanda na siya ng bawang na pinaniniwalaang nakakapagtaboy sa mga aswang.
Mula sa dalawang sumunod na bidyong ito ay muli niyang nai-record ang mga huni ng hinihinala niyang aswang. At base nga sa mga comments sa bidyong ito ay marami ang naniniwala at nagsasabing ito ay totoo at nangyari na rin ang ganito sa kanila. At tinukoy nila ang nilalang na posibleng nai-record sa bidyong ito na isa di humanong tiktik o isang uri ng maalamat na ibon na ginagamit ng mga aswang para magtiktik o magmanman sa mga babaeng buntis. At ayon nga sa kwento ng mga matatanda noon ay maririnig mo ng mas malakas ang huni nito kapag ito ay nasa malayo at mas mahina naman di umano ang huni nito kapag ito ay malapit lang sa inyo. Pero naniniwala ba kayo sa mga aswang o tiktik? Gusto ko malaman ang opinion nyo sa bidyong ito. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Please like and subscribe to my Watch Out channel. This is a big help to me as a content creator. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated because I am old. So please, and to give you many scary and horror videos to come. Maraming salamat po and see you again in my next videos. I'm the Hunting Hour 17.